ginagawa naman si Bongbong? Bakit mo naman sinasabing si BBM ang problema? Paliliwanag ko sa inyo. Itong 891,917,000 pesos. Barya lang po ito. Tandaan po ninyo, yung paratang na itinuturo si Manny Bonoan na tumanggap ng 1 billion. 1 billion pesos mula dyan sa flood control program. Ano? 1 billion kay Manny Bonoan. Manny Bonoan, Secretary Manny Bonoan, nakita mo naman yung apela ng matanda. Di ka ba nakukonsensya? 1 billion sa'yo. Itong traditional jeepney na planong ibigyan ng 5,000 kada operator at 1,500 na lang Manny Bonoan, 1,500 kada jeepney driver. Ang kabuang kinakailangan 891,917 891,917 million. Ano ho? Pagka isoli mo, Manny Bonoan, wala na ho. Wala na. Galit na ang tao, nakakaawa ng Pilipino, pangalanan natin, dapat natin pangalanan. Hindi raw alam paano harapin ang problemang dinaranas natin at nakafocus lang sa pag-yurak at pag-impeach gamit ang huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday. Papasadahan din po natin mamaya yan. Ano? Si Ron Lopez at si Gigi Damoledugay. Gigi Damoledugay, mahal na ang langis, what's going to happen to the Philippines? Wala daw krisis. Yun nga ho eh. Kaya po ang ating pamagat ngayong hapon, BBM is the problem. Si Bongbong ho, ang krisis ng bawat pamilyang Pilipino. Si Bongbong Marcos at ang kanyang aparato ng kurakot at korupsyon, sila po ang krisis ng mga Pilipino. Sila ho ang problema. BBM is the problem. And no amount of trying hard propaganda to make him look good will help alleviate the suffering of every Filipino. Hindi ho makakatulong. Bakit? Ang problema ho mismo ay si Bongbong Marcos. BBM is the problem. Sure, meron po tayong hinaharap na krisis ng pangdaigdigang ekonomiya, meron po tayong hinaharap ng krisis sa langis, kahit ano pa pong paggagamit nila ng kung ano-anong mabubulaklak at pag-iwas sa totoong katayuan ng ating supply ng langis. Sabi ho nila, wala namang problema sa langis, ang problema krisis. Alam mo ninyo, pareho lang yun. Pag sinabi ng tao na may krisis sa langis, that includes the actual production at yung actual supply and the logistic that is involved in transporting the oil product from one point to the Republic of the Philippines. Kaya BBM is our own crisis. BBM is the crisis. BBM is the problem. Ano? Bakit po tayo nakakaranas ng ganito? Because absent si Bongbong Marcos. Absent. Bagamat nakikita niyong umiikot-ikot, tumitingin-tingin sa kung saan-saan, absent yung pagbibigay niya ng solusyon sa problema. Tingnan ninyo itong ginawa niyang Executive Order 110, declaring, finally mga kababayan, EO 110 ni BBM, yung problema ho ng sambayan ng Pilipino. BBM ang problema nating mga Pilipino. BBM ang krisis na dinaranas ng bawat pamilyang Pilipino. Yung kanyang Executive Order 110, makailang araw lamang bago niya ito inisyo at pinirmahan kahapon, Tuesday, ano? Sabi niya, normal lang yan. Relax lang kayo. Organic yan. Yung pagbagsak ng halagang ng piso, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, relax lang kayo, normal yan. Walang krisis, dami nating supply. Di ba pinakita niya yung isang larawan sa kanyang propaganda? Dami-daming supply ng pagkain. Yung supply ng pagkain, hindi po natin pag-aari yun. Sa pribado po iyon. Nagtungo siya sa factory or warehouse
nung manufacturing company, natural. Alangan namang yung factory mismo, yung production line mismo, yung warehouse mismo ng food processing company walang laman. Natural. Punong-puno ng laman yon. Ang tanong, pwede bang kumuha ng libre o at half of the price discount, at a heavily discounted price, ang mamamayang Pilipino dun sa ipinakita niya? Sagot, hindi. Bakit pa? Bakit kanyo? Hindi po pag-aari ng Pilipino yun. Hindi po pag-aari ng gobyerno yan. Yan po ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya na ang linya o industriya ay food processing, food manufacturing. Ano? Marami pong salamat sa mahigit ng 1,000 na live viewers po natin. Sana ay patuloy kayo na sa Facebook po, labanan natin yung pagsha-shadow ban nila. Ano, sinisiki lang ating pahina. And I know of many other channels na nagsasabi rin ng totoo, nagpapahayag ng opinion ninyo. Kami lang naman ho ang inyong channel. Yan po ay naka-shadow ban din. Tulungan po natin para po lalong lumaganap yung tunay na estado ng ating bansa. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, importante, at mag-follow. Ganon din po sa YouTube. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, i-push po ninyo upang malabanan natin yung kanilang pagsha-shadow ban o yung patago o lihim na pagpigil sa ating pahina. BBM is the problem. BBM is our crisis. BBM is the crisis. Let me begin our live today. Pakita ko lamang po ito. Antay pa tayo kasi maganda itong papakita kong video. This will explain not in a very short video presentation why BBM is the problem. But before that, basahin ko lang po ito para mabati ko kayo. At Marivic Trinidad, magandang hapon sa iyo. Mercedes Reyes, magandang hapon sa iyo. Si Nanay Lourdes ng District 4, Quezon City. Hindi lang kita nabati dahil nung ikay nagbigay ng mensahe, ako ay walang live. At ang message po ni Nanay Lourdes, kaibigan ko po ito. Bata pa ho ako, kaibigan ko na si Nanay Lourdes Reyes. Ngayon nung nagkaedad na po tayo ng kaunti, mas matanda po sa akin si Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, nag-message siya. Nanay Lourdes Reyes ng District 4 ng Quezon City, aking kasama sa Quezon City, ay nag-message po nung Sabado. Birthday niya nung Linggo. Pasensya na kayo, Nanay Lourdes, wala akong live pag Linggo dahil I'm trying to observe yung sinasabi na mag-keep holy the Sabbath day, not unless extremely important. You are important, Nanay Lourdes, but hindi lang ho tayo nagla-live talaga hanggat maari pag araw ng Linggo. But Nanay Lourdes Reyes, aking kaibigan, mahal kong taong ito, ibang loyalty nito, from District 4, Quezon City, Barangay Santol. Mabuhay ka, Nanay Lourdes Reyes. Belated happy birthday to you. And of course, yung mga kasama po natin dito sa live, si Christine, kay Myla Tahobe, kay Kiara Dizon, Lago V. Nelia, si Azil B. Sokud from Hong Kong, kay Asam Ulang Kaya, magandang hapon sa iyo. Asam, ako ho ay nasa Mindanao kahapon. Hindi ko lang na-set yung aking pagtatagpo sa aking kaibigan. Napakabuting tao po nito. Asam Ulang Kaya, Brother Asam, mabuhay ka. Message niya, good afternoon, Attorney Vic. Sir, our future senator in 2028, inshallah. Asam, maraming salamat sa iyo. Si Baby Dal, si Aida Flores, si Helen Santos, si El Amboy, si Janice Afio Pelale, Els Alila. And 19 names lang naman to, pagbigyan ho ninyo ako dahil utang na loob ko sa inyong programang ito. Si Felix Baker Jr. ng Norway, kay Nads Apas ng Hong Kong, si Emong Yano, Marcos Resign, si Rods De Kipolo ng Dumaguete, si Pearl Rose Greca, si Pearl Rosen, hindi ko naintindihan.
ng California, si Eka Lucille ng Kuwait. Speaking of Kuwait, si Myra. Si Myra ng ating kaibigan Abdullah. Si Myra Abdullah nagpadala po ng mensahe. Diyan po sa Kuwait, yung hakbang ng maisog natin, very active. Nagpapadala po sila lagi ng mensahe. Ang mensahe po ni Myra kaninang umaga, may mga kasama po tayong Pilipino ron na nagtatrabaho sa airport. Hindi po sila makapasok at hindi sila pinapapasok ng airline company sapagkat wala pa hong flight. Ano? At kaninang umaga ay tinamaan din ng bomba, ng missile, ang airport fuel tank. Ang message po niya kanina pumasok alas 10 ng umaga. No? Pinakita din niya yung advisory doon sa mga kababayan nating Pilipino na nagtatrabaho at pumapasok sa airport dyan po sa Kuwait. Ang sabi po ng duty senior supervisor, "Good morning. All early shift staff are requested to remain on standby. Please do not report for duty until further notice is given through the WhatsApp group. As always, be prepared to attend duty immediately once you receive the message." So ito rin yung ating pinag-uusapan in our past live na pati po yung the humanitarian crisis is a real threat. Because pag nagpatuloy ho yung ganitong problema sa gitnang silangan, hindi lang po sa Pilipinas. Kahit po sa gitnang silangan, mayamang lugar, maaari pong magsara ang mga trabaho, ang mga opisina. Marami pong Pilipino ang maaaring ma-lay off, mawalan ng trabaho. Gayon din po sa iba't ibang panig ng dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Dubai. Ang sabi po, yung mga mensaheng natatanggap natin, ang sabi po nila, kahit kami matanggal ng trabaho, hindi kami uuwi. Lalaban na lang kami dito kung nasaan man kami dahil inaalagaan kami dito ng host government, ng host country, binibigyan kami ng tulong at mas mainam na that we have a fighting chance here rather than umuwi kami dyan dahil dyan mamamatay kaming dilat. Yan ang mensahe nila, hindi ko po salita yan. Mamamatay kaming gutom. At dito, sa gitnang silangan kanila, mamatay man kami, namatay kaming lumalaban para sa aming pamilya. Dahil ganun din daw ho eh. Doon, mas may laban sila. Because the air defense system of this Gulf state, it's working. Maybe na overwhelm lamang, kagaya ng flood control ni Bongbong Marcos, yung imaginary flood control niya, yung 5,500. Na-overwhelm lang, pag sabay-sabay dumarating yung drone attack, yung missile attack, yung intercontinental ballistic missile nila, ano. So, ang sentimiento ng mamamayang Pilipino. Kaya, ang hindi mo masisisi itong si Emong Yano, Marcos resign ang kanyang panawagan. Si Mai Mifi ng Macau, si Josie Tanghal ng Japan, Rizet Riz ng Muntinlupa, at si Nelisa 20 ng United Arab Emirates, at Esperanza Khan, welcome. First time ko sa live from Cebu. Esperanza Khan, maraming salamat. Welcome from Cebu. Si Maria Socorro Mejia ng Italy, si Roel Runki ng Kingdom of Saudi Arabia, Anna Gray ng Melbourne, Arvin Ramos, Como Italy, Hernel Valenzuela, Denmark, si Jorge Kumaling ng The Hague, Crescencio Prado, present ng Las Piñas, at si Laarni Pialo, laban lang tayo, ilalagay natin si VP Inday Sara as President sa tulong ng Panginoon. Tama po yun. Marami pong salamat sa halos 1,400 live viewers natin. I-share ko po ito. Bakit natin sinasabing si Bongbong is the problem? Babalangkasin po natin and we will debunk all their nice propaganda trying to promote Bongbong and his bankrupt, morally bankrupt, legally bankrupt administration. Panoorin po ninyo ito. Ito po ay pinost mula sa Facebook page. We'll give credit to them, the Situation Report. And just before we nag-live, ito po'y pinadala ng aking kaibigan, si Joe. Maraming salamat, Joe Saldarriaga. Buhay ka. Panoorin po ninyo ito. At nakakaiyak. Nakakaiyak ko ito. Hanggang ngayon, pag pinakinggan ninyo,
Magagalit kayo rito kay Bongbong talaga. Pinagnanakaw ang pera natin. Panoorin po rin ito. Hindi ba? Nakakagalit, hindi ba? Pinagnanakaw nila yung pera nating mga Pilipino. Yes, Bongbong is the problem. Ipe-play ho uli natin mamaya yun para po doon sa hahabol. Narinig ho ninyo yung pakiusap, yung hiling, yung pagsusumamo, yung pagmamakaawa ng tao. Driver, maybe slash operator or driver po siya, obviously, ng public transport. Malinaw ang sinabi nung pinakita kong video. Hindi naman importante ang ayuda sa kanila. Hindi po sila nanlilimos. Ang hinihingi nila, yung sinabi po niya eksakto, pangkrudo lang. Hindi sila humihingi ng awa, hindi sila humihingi ng limos. Pangkrudo lang. Ibig niyang sabihin, bigyan mo lang kami ng pangkrudo, papasada kami. Kaya lang sa ngayon, wala na raw po silang mautangan. Wala na silang mautangan. Itong sa post ng The Situation Report, validated yung inilabas po natin last Monday na report naman ng mainstream media na GMA7 o sa online, yung isang jeepney driver din, maghapong pumasada, 1,200, nung Monday po ito 1,200 pesos ang kanyang pangkrudo. Umangat na naman po kahapon eh. Yung premium diesel 144 pesos and 20 centavos dito sa Metro Manila. Ang regular diesel, yun po yung ginagamit ng ating mga nasa public transport, 130 pesos per liter. Kahapon po yan. Sa probinsya, minsan mas mababa, minsan mas mataas. Depende po yung proximity siguro ng logistics. So narinig natin, hindi sila nanghihingi ng awa. Dahil alam nila lahat tayo sapul dito. Lahat ng pinagdadaanan nila, pinagdadaanan din ng bawat pamilyang Pilipino, ng bawat mamamayang Pilipino, maliban lang kay Bongbong Marcos sa kanyang pamilya at yung miyembro at kabahagi ng aparato niya ng korupsyon. Yung pinagdadaanan po nating epekto nitong krisis sa langis, yung krisis sa pandaigdigang ekonomiya, nararamdaman po nating lahat ito. Lahat ng lumalaban na patas, iba-ibang antas lamang. Yung medyo nasa ibaba ng ating lipunan, sapul na sapul. Habang mangat, medyo gumagaan, pero kahit na yung may kaya, nagre-reklamo na rin. Kahit na yung mga business owners, yung mga employer, nararamdaman na rin. Bakit? Sunod-sunod na po yan. Ito po nga po yung sinabi ko, na magkakaroon tayo ng tidal wave of inflation. And after that, ano asahan natin? Stagflation. Nais ko lang hong pasalamatan yung isa nating viewer sa Facebook. Nagpadala ho siya ng mensahe. Basahin ko lang. Naku, nawawala eh. Nagpadala po siya, nakuhaan ko lang. Ito po. Si
Blesilda at Blesilda Liliagas. At Blesilda Liliagas. Sabi po niya, your series of exposure through different subtopics such as tidal wave of inflation, political prostitution, maisog, and among others were like gongs, cymbals, and trumpets of glaring realities of what our fellow men are suffering from. The wanton negligence and lack of empathy and sympathy of the government on the predicaments of our society, all the more our citizens become helpless and pitiful. Thank you so much, Attorney Vic Rodriguez, for your unselfish service to the Filipino people. Marami ring salamat sa iyo at Blesilda Liliagas. So, balik po tayo dito. Bongbong is the problem. There is no leadership at all. Absent siya physically, absent din ang kanyang liderato. Absent leadership. Ano ho ba, nabanggit ni at Blesilda Liliagas, ano ho ba ang katangian or trait of a good leader? Tatlo po yung ating dapat gagamiting batayan. Integrity, yung integridad. Walang integridad si Bongbong Marcos. Mismo yung paratang ni Saldico, naghatid ng 25 billion pesos sa kanya, cash. Magkakaroon ka ba ng integridad kung ikay tumatanggap ng suhol na 25 billion pesos? Wala pong empathy. Binanggit din po ito kanina yung binasa ko mensahe. Sabi niya, yung wanton negligence and lack of empathy. Ano ba yung empathy sa Tagalog? Ang ibig sabihin po noon, yung malasakit, yung pangunawa, yung pag-aruga. Wala po tayong nakikitang ganoon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kaya po yung ating title, BBM is the problem. Lahat po tayo alam na natin, the moment na sumiklab yung digmaan dyan sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran, US at tag team ng Israel, alam na natin ang magiging kasunod nito. Hindi na tayo nag-intay. Marami sa atin na may kaunting na itatabi, nagpakarga na agad ng gasolina. Why? Is it because we are expert in international or geopolitics? No. Marami lang po tayong common sense lahat. Alam natin, sisipa ang presyo. Tiyak yan. Bakit? Yung 12-day war last year, sumipa ang presyo. After that, nag-normalize. Di ba? Pero ito, walang pasubali, bigla na lamang inatake ng US ang Iran. Walang pasabi-sabi, wala siyang pakialam sa UN Security Council, wala siyang pakialam sa kanyang NATO allies, wala siyang pakialam doon sa sinasabi niyang alyado. Basta sumugod siya. At syempre, yung kanyang kahambugan, kaya daw niya at ilang araw lamang tatagal. Ngayon ay pang 25, if I'm not mistaken, or pang 26 na araw na nanggera dyan sa gitnang silangan. Wala pong empathy o wala pong pagkalinga, pangunawa at malasakit na ipinapakita itong si Bongbong Marcos. So wala po siya yung pangalawang criterion o sukatan ng pagiging isang mabuting leader. At higit sa lahat, wala po siyang clear communication. Delivering and giving timely, relevant, and clear and distinct communication, hindi po problema yan. Believe me, I myself is a communicator. Wala pong problema dyan. Basta, totoo ang sinasabi mo. Pagkakaroon ka ng problema, pagtagpi ng kasinungalingan at pambubudol ang ginagawa mo. Ano ho ang prueba natin? Hindi ho ba sinabi niya, wag ninyong indahin niyang pagtaas ng presyo, wag kayong nervyusin dyan sa pagbagsak ng halaga ng piso. Normal lang yan. Organic lang yan. Yan ang kanyang linya. Sinundan naman ng kanyang payaso sa palasyo, yung lukaret. Yung satsat ng hindi nag-iisip. Diba? Wala raw krisis. Ang puntire niya si Inday Sara pa rin. So walang integridad. Walang pagkalinga, walang malasakit. Wala siyang pakialam sa ating mga Pilipino at patuloy ang kanyang pagsisinungaling. Kahapon, kung walang problema, walang krisis, at lahat daw ay normal, ibig bang sabihin
Linoloko lang niya tayo sa pag-issue niya ng Executive Order number 110. Hindi ba? Na nagdeklara ng state of emergency na pagdating po sa enerhiya. Dahil daw po, sinabi nila, wala raw krisis, normal daw. Pero pag binasa ninyo, yung laman ng EO 110, yung isang talata doon, ang sabi, ang dahilan nila, in declaring dahil nga po critically low energy supply or imminent danger. Ano ang bagay? Ano? Pagka critically low yung energy supply or when there is imminent danger as per yung pong batas na nagpapahintulot sa DOE, yung Department of Energy, na magrekomenda sa Pangulo ng Republika na magdeklara ka na ng state of emergency sa enerhiya. Hindi po nila inaamin na abnormal na po ang sitwasyon. Ayaw po nilang aminin na meron tayong krisis. Pero basahin po ninyo yung fine line, sabi nga po nila, the devil is in the details. Basahin po ninyo ang kadahilanan nila dahil daw po yung ating energy supply are critically low. Ibig sabihin, tagilid. No? Or imminent danger, nanganganib, peligroso. Ano, yan po yung kadahilanan. Therefore, hindi po normal. Kaya nga si Bongbong ho ang problema BBM is the problem. Lahat ng sinabi niya kapareho ni Trump, kabaliktaran. Pag sinabi niya na hindi niya gagawin, gagawin niya. Pag sinabi niyang gagawin, hindi niya gagawin. Yan si Bongbong. Bongbong is the problem. Kitang-kita na po nating lahat. Ano? And ang mahusay na leader, mabilis po dapat ang leader, lalo na kung presidente ka Di ba? Dapat adaptable ka, yung mabilis ka mag-adapt sa sitwasyon, flexible ka, accountable ka. Hindi po accountable si Bongbong. Hanggang ngayon, yung pinangako niyang mga balyena, yung mga pating, yung malalaking isda, wala pa hong nakukulong ni isa. Laya pa ho si Martin Romualdez Hindi pa ho pinatatawag ni Ping Lacson si Trijib Olaybar Si Mina Pangandaman Si Adrian Bersamin Di ba? Hindi niya natatawag para ma-question ng malaliman diyan sa Blue Ribbon. Wala na po yan Wala silang integridad. Ano ho? At yun nga, hindi po marunong umamin ng pagkukulang, ng pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo may pagkukulang. At hindi naman ibig sabihin pag umamin kay mahina ka. In fact, ito po ay isang pagpapahiwatig ng katatagan ng isang leader o tao kapag marunong umamin at magpakumbaba. At ano, yung isa pa ba? Wala po siyang strategic or forward thinking. Wala po siyang vision. Except, hayaan yung kanyang aparato ng korupsyon patuloy na mangurakot at mangurap. Ano? Kaya po, dito, pakikita ko sa inyo, BBM is the problem. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers po natin. Panunuorin ko lang po uli sa inyo ito. Para lang po makita ninyo yung pinakita ko sa mga nauna po nating nakasama kanina. Mahalaga po ito because dito maunawaan ninyo why BBM is the problem. I know you already know. In fact, Bongbong poses as an existential threat. Existential threat sa bawat pamilyang Pilipino. Ano po yung existential threat? Yung isa pong maaari magkaging dahilan ng irreversible harm. Yan po si Bongbong. Existential threat sa bawat pamilyang Pilipino. No? Panoorin po niyo muli ito at i-share po ninyo yung mga nasa YouTube. Patuloy po kayo mag-comment, mag-react, mag-share, mag-like. At yung nasa Facebook po, sana naka ano po tayo naka-shadow ban. Sana ipatuloy po nating labanan ito, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo para malabanan natin itong shadow banning nila at mag-follow. Panoorin po ninyo saglit ito. Problema namin mo yung mga ayuta.
Wala na po talaga kami. Ano mga ako kami nag-grudo man lang. Paano makapag-alam po? Hindi naman importante yung pag-grudo lang. Wala na po kami magtangan. Sana makarating po sa inyo yung problema namin. So, naipasa po namin yung record. Hindi naman pinasa na hindi pa sa ano. Wala po kami record. Kaya sintansyon kami, wala kami record. Sana man lang, mabigyan niyo po kami ng action sa problema namin ito. Pagtintunin lang po, pag-uutong. Gusto po kami na 5-14 pa lang sa mayo. Hanap buwan. Kaya ng boso, ang adisya namin yun ng bosa. Hanap po yung pagkakrudo. Kahit card na lang po pangkanda sa gasolinahan, mabili niyo po sa amin. Wala po kami protestos. Sobrang taas ng grupo po. Yan lang po, maraming po salamat. Marami po salamat sa nag-post yung The Situation Report. Ano ho? Yan po yung kanilang ano. The Situation Report, let's give credit to them. And to my friend na nagpadala po sa akin, si Joe Saldariaga, maraming salamat sa pagpapadala ng video na ito. Ano ho? So, yun po ay obviously napapabilang sa industriya ng public transport. He could be a driver or driver/operator. Narinig po nating lahat. Hindi po siya humihingi ng awa. Hindi po siya humihingi ng limos. Yung ayudang hinihingi niya, malinaw pangkrudo lang. Ibig sabihin, kahit matanda na si Tatang, handa siyang magtrabaho, hindi siya nanlilimos. Dahil may buo po yung pagkatao niya, yung dignidad niya, yung self-respect niya. Inihingi lang nila ayuda pangkrudo. Magtatrabaho sila. Yung binigay ni Bongbong, meron po itong propaganda na naman. Basagin po natin yung kanilang papanay papogi, ano ho, na mamimigay daw po sila ng fuel subsidy sa lahat ng traditional jeepney. Si Tatang, para ho makikinig. Kunin ninyo pag kayo nabigyan. Mamimigay po sila ng fuel subsidy. Simulan po natin sa traditional jeepney. Sabi nila, meron daw pong 137,218 na traditional jeepney. Ito po yung mga lumang jeepney na matagal na hong sinusubukang i-phase out. Ito po yung traditional jeepney. Meron daw pong 137,218 traditional jeepney sa buong Pilipinas. Bibigyan ng 5,000 yung operator, no? Ang driver bibigyan ng 15,000. Ano? Lagay na lang po natin na 1:1. For every traditional jeepney operator, kasi 137,000 po yun 218. Siyempre, yung ibang operator, meron pong 5, may 10, may 2. Hindi po exact science itong numerong ibibigay ko sa inyo. But magbe-benchmarking lamang po tayo or baseline. Kung 137,218 traditional jeepneys, 5,000 ang ibibigay sa operator, ang halaga po noon, kung tigli 5,000, ay 686,090,000. Ano? 686,090,000. Yung 1,500 per jeepney driver, diyan po sa 137,218 traditional jeepney, pag yan po'y bigyan mo ng tigwa 1,500, ang halaga pong kinakailangan ay 205,827,000 pesos. No? Papakita ko lang sa inyo kung bakit si Bongbong talaga ang problema. Bukod sa inaharap nating oil supply and energy and global economic crisis. Yung para po sa operator na 686,090,000, dagdag po ninyo doon yung 205,827,000. Ang kinakailangan po ng pamahalaan ay 891,917,000 pesos. Malaki po ba yung 891,917,000 pesos? Ano ho? 891,917 million pesos.
No? Pag tiningnan ninyo, parang, ay, may ginagawa naman si Bongbong. Bakit mo naman sinasabing si BBM ang problema? Paliliwanag ko sa inyo. Itong 891,917,000 pesos. Barya lang po ito. Tandaan po ninyo, yung paratang na itinuturo si Manny Bonoan na tumanggap ng 1 billion. 1 billion pesos mula dyan sa flood control program. Ano ho? 1 billion kay Manny Bonoan. Manny Bonoan, Secretary Manny Bonoan, nakita mo naman yung apila ng matanda. Di ka ba nakukonsensya? 1 billion sa'yo. Itong traditional jeepney na planong ibigyan ng 5,000 kada operator at 1,500 na lang Manny Bonoan, 1,500 kada jeepney driver. Ang kabuuang kinakailangan, 891,917 891,917 million. Ano ho? Pagka isoli mo, Manny Bonoan, wala na ho. Wala na. Galit na ang tao, nakakaawa ng Pilipino, pangalanan natin, dapat natin pangalanan. Yung 1 billion na ihatid ka niya sa inyo, pagka ho isosoli ninyo, meron pa hong sukli, Manny Bonoan, ng 108,083,000. Yan po, yung sukli pa ho yan. 108 million pa ho ang sukli. Pagka isinoli ninyo yung 1 billion ninyo. So masosolve po natin yung issue sa traditional jeepney sana nang hindi tayo gagalaw. Hindi po tayo gagalaw kasi po meron pong siyam na groupings. May traditional jeepney, may modern jeepney, may public utility bus, may P2P, may minibus, school bus, sinama po nila, okay po yun. Yung UV Express na modern at yung UV Express na traditional at finally, yung tricycle. So siyam na subgroupings po yan. So solvin po ko po para sa inyo kung saan tayo kukuha ng pera. Yung traditional jeepney na solve na po natin. Kailangan po nito ng 891,917,000. No? Pag sinoli ni Manny Bonoan yung 1 billion, meron pa po tayong sukli na 108,083,000. Ang laki pa ho nun. Tungo po tayo sa modern jeepney. Ang traditional jeepney may 137,218. Ang modern jeepney, 9,183. Ano ho? Ang plano nila sa modern jeepney, ano ho? Bigyan ng 10,000 yung operator. Bigyan ng 1,500 yung driver. Hindi ko maintindihan bakit yung driver 1,500 lang. Eh usually yan, sagot ng driver, yung krudo, yung boundary. Eh di doon din niya kukunin sa 1,500. Naintindihan ko yung operator. Kasi nga, nagme-maintain sila, pero iba-iba pong setup eh. Yung iba, kung kaninong jeep or bus naka-assign yan, pag nasira yan, bahala ka. Diskarte mo, gastos mo. But anyway, para lang po mapakita natin bakit si BBM ang ating krisis. Sa modern jeepney, 9,183. Yung 10,000 kada operator, mataas po ito dahil hindi naman po kada jeepney kada operator isang jeepney. It could be 5, 4, etc. But nonetheless, lagay po natin doon. Kung 10,000 kada operator sa modern jeepney, tapos na po tayo sa trad jeepney, kinakailangan po ng 91,830,000. Yan po kinakailangan 91,830,000. Yung tigwa 1,500 po kada driver, ang kinakailangan po ay 13,774,500 pesos. Sa kabuuan, ang kinakailangan po ay 105,604,500 pesos. Solve na po agad eh. Bakit? Dalawa na pong grouping ito na-solve natin yung funding sa traditional jeepney. So solve natin ang problema sa pera ng modern jeepney.
Kasi may natitira pang sukli eh. Pag isinuli ni Manny Bunuan yung 1 billion eh. Meron pong 108,083,000 na sukli pag binayaran na po yung sa trad jeepney, yung ayuda nila, fuel subsidy. Dito po natin gamitin yung 108 million sukli. Ang kinakailangan lang po natin para sa 9,183 modern jeepney ay 105,604,500 pesos. May sukli pa po tayo. May matitira pa more or less ng mga 2 milyong piso. May 2 million pa. Hindi po tayo gumagalaw sa pera ng gobyerno. Bakit? Krisis nga po eh. We have to conserve the very limited resources that we have. Limited na nga lang, ninanakaw pa. Ito, sosolve natin. Tutulungan natin itong mga nasa pamahalaan paano mag-solve. So 2 grupo na. Okay na ang trad jeepney, okay na modern jeepney. Pag nagsole yung Manny Bunuan ng 1 billion. Isang tao lang mo yun ha. Isang tao lang pagkukuhaan natin. Tungo po tayo sa public utility bus. Yung public utility bus, yung mga bus po natin, ang bilang umano sa buong Pilipinas ay 21,086. Hindi na po umano, galing po ito sa DOTR yung figure. Nandiyan po sa kanilang Facebook page. 21,086 ang public utility buses. 10,000 din ang ibibigay sa operator at 5,000 kada driver. Mas malaki po ito. Pari dahil mas malaki yung kanilang minamaneho, mas mahirap, mas mabigat at mas malayo yung biyahe. Okay. Pag 10,000 kada operator, ang kinakailangan po natin, maximum na po ito 210,860 million. 210,860 million. Yung tigli 5,000 kada driver, ang kinakailangan po natin ay 105,430,000 pesos. Magkano po yun pag combine? Nakailangan po natin ng 316,290,000 pesos. Parang malaki, kanyo. Hindi maliit yan. Sosolvin din po natin iyan. Tutulungan natin ang pamahalaan na solvin niya nang hindi po ginagamit ang pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi ba si Robert Bernardo, yung una nilang isiniset up na mastermind ng korupsyon, ay sinabi niya magsosoli siya ng 1 billion pesos. Robert Bernardo, si Manny Bunuan kung magsosoli ng 1 billion tapos yung 2 grupo, trad jeepney, modern jeepney. Itong public utility bus, kailangan po natin ng 316,290,000 pesos. Saan natin kukunin? Robert Bernardo lang po solusyon yan. Bakit? Pakita ko po sa inyo ito. May commitment siya magsosoli ng 1 billion in flood control kickbacks. 1 billion. Bakit mahalagang pag-usapan natin uli ito? Dahil itong si Robert Bernardo, kaya po siya tinanggap diyan sa nagpirmahan po sila ng Memorandum of Agreement, kinakailangan po yun sa DOJ, para po siya maging state witness. On the condition that Robert Bernardo will return 1 billion pesos. May naisoli na ba? Andiyan po. Iba-iba pong news portal gagamitin natin. Dahil dito po sa Tinig Maisog, wala pong fake news dito sa ating pahina. Inaangat po natin ang inyong kaalaman, ang inyong kalinangan, at ang inyong kamulatan. Paano tayo pinagluluko ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pag nagsoli si Robert Bernardo at dapat siyang magsoli, kung hindi, dapat siyang i-discharge diyan sa programa ng DOJ. Dapat siyang kasuhan at siya isang ordinaryong akusado. Hindi siya dapat bigyan ng pribilehiyo. Why? Meron siyang commitment na magsoli ng 1 billion. Pagka meron na po tayo na 1 billion mula kay Robert Bernardo, mababayaran po yung fuel subsidy na ibibigay sa operator at driver ng mga public bus. Yung pangatlong subgrouping, 10 ito di 3. 6 na lang. Yung 290 million pesos, pag kinuha natin sa 1 billion ni Robert Bernardo, may sukli pa po ito ng mga 700 million.
Marami pa naman po tayong babayaran eh, no? Pero si Robert Bernardo, hindi makakaligtas ito. So solve po natin yung public utility bus. Ano ho? Yung P2P, yung point to point, mas maliit po iyon. Ano ho? 824 lamang yung P2P or point to point na bus. Ganon din, 10,000 sa operator at 5,000 sa driver. 10,000 sa kada operator ng 824 P2P buses, maximum na po ito, kinakailangan po natin ng 8,240,000 pesos. Ano ho? 8,240,000 pesos for the operators. For the drivers at 5,000 pesos each, kailangan po natin ng 4,120,000 pesos. Combined, kailangan po natin ng 12,360,000 pesos para matugunan yung P2P. 12 million, maliit po yan. Sama na natin yung minibus. Ano ho? Yung minibus, 1,138 units. 9,000, mas mababa na 1,000 sa operator. 5,000 sa driver. Ang kabuuang kailangan po natin, 15,932,000. Pagsamahin na po natin yung financial requirement for P2P at minibus. Kailangan lamang po ng 28,292,000 pesos. Small time po yan. Saan natin kukunin yan? Wag muna natin galawin. Yung kay Robert Bernardo na mga may natitira pang 700 million more or less. Ano? Yung kay Robert, wag natin galawin yan. Si Bunoan, pag nagsoli ng 2 million, meron pa tayong anang 1 billion, may sukli pa hong 2 million more or less. Saan natin kukunin yung 28,292,000? Nandyan na po ang pera eh. No? Kunin natin sa isa pang hari ng korupsyon, itong si Henry Alcantara. Hindi ba yan, nasa mesa, kitang-kita oh. Kasama pa, buo pa po dyan yung Budol ICI Committee. Nagsoli siya ng 71 million pesos. Ano? Si Henry Alcantara. Huwag natin kalilimutan ho ito dahil pakikita natin si Bongbong talaga problema. No? So na-solve natin yung pangangailangan natin sa P2P. Yung point-to-point at minibus. Wala po dapat problema sa pananalapi eh. School bus. Sinama po nila yung school bus. Meron daw pong 4,351 na school bus sa buong Pilipinas na makikinabang. Pag binigyan ng tigli 5,000 yung driver. No? Ang kinakailangan lang, 21,755,000 pesos. Maliit po yan. Kakasya pa doon sa 71 million na isinuli ni Henry Alcantara. Di pa po natin ginagalaw yung sukli nung kay Robert Bernardo na pangako niya magsusoli ng 1 billion. No? So na-solve natin yung minibus, na-solve natin yung school bus. Pang-anim na na po yung grouping. 3 na lang. Ano? Ang natitira, yung UV Express Modern at yung UV Express Traditional. Yung UV Express Modern, 1,348 units. Yung UV Traditional, 16,057 units. Sa buong Pilipinas na po yun. No? So yung UV Express Modern, 10,000 kada operator at 5,000 sa driver. Para mapunan natin yung 1,348, ang kinakailangan po ay 20,220,000 pesos. Ano? 20,220,000 pesos ang kinakailangan. Kakasya pa po yun. Kukunin natin dun sa 71 million pesos na isinuli ng Henry Alcantara. So na-solve natin. Ano? 7 grupo na ang nabibigyan ng fuel subsidy o ayuda kung ano man po ang itawag ninyo nang hindi tayo gumagamit ng pera ng gobyerno. Ano? May natitirang 2 grupo na lang. Consume na po yung pera ni Henry Alcantara, yung ninakaw niya na isinuli niya. Kung dito natin gagamitin ng tama. May 2 grupo pa hong natitira. No? Yung sa UV Traditional. Malaki-laki po ito. Kasi 16,057 sila at ang bibigyan daw po ay tigli 5,000 ang driver at tigli 5,000 yung operator. Yung UV Express Traditional. Kailangan natin ng 160,570,000 pesos. Marami po salamat sa halos 2,000 live viewers natin. We're doing a little math so you would know yung kahalagahan ng ating problema. Pag binigyan mo po
ng tigli 5,000 yung driver at operator ng UV traditional, kailangan natin ng 160,570,000 pesos. Saan natin kukunin ito? Relax lang ho kayo. Meron pa tayong natitirang halos 700 million pesos pag sinuli ni Robert Bernardo yung ninakaw niyang 1 billion pesos na ipinangako niya. Ano, doon natin kukunin. May sukli pa rin tayo ng halos 500 million pesos. 500 million. Ano, 500 million. Malinaw po iyan. Isang grupo na lang, yung pinakamalaki. Yung grupo po ng tricycle, operators and drivers. Apparently, according to DOTR, ang tricycle sa buong Pilipinas ay bumibilang ng 723,000 sa buong Pilipinas. Tricycle, ano? Bibigyan nila 5,000 yung operator, 5,000 yung driver. Ang kinakailangan po, kabuong amount, 7,230 million pesos. 7.23 billion pesos para po matugunan natin yung tigli 5,000 ayuda sa lahat ng tricycle. Tigli 5,000 yung operator, tigli 5,000 yung driver. Saan po natin kukunin yung 7.23 billion pesos? May sukli pa po tayo kay Robert ng 500 million. Apply po natin doon. Di kinakailangan na lang natin less than 7 billion. To be exact, kinakailangan na lang natin ay 6 billion 770. 6 billion and 770 billion, 6.77 billion para po matugunan yung final group. Saan po natin kukunin yung 6.77 billion? Ba, meron pa ho tayong pagkukunan. Huwag ninyong kalilimutan yung affidavit ni Robert Bernardo. No, doon natin kukunin lahat ito. Yung sa mali-malitang perang pinagkakakitaan at pinapakinabangan nila. Di ba meron siyang ibinigay, i-deliver 160 million? Itinuro niya, ininguso niya, affidavit niya, sinumpa niya. 160 million, i-deliver niya kay Maynard Ngu para daw kay Chis Escudero. 160 million. No. Huwag din ninyong kalilimutan si Adrian Bersamin. Hindi po pinatatawag ito ha. Adrian Bersamin, yung triumvirate, yung sweetheart deal. Ni Adrian Bersamin, syempre, kasama yung sweetheart deal ni Mina Pangandaman at ni Trajib Olivar. Ang halaga po niyan ay 2.85 billion. Lagay na lang po natin na 30% ang patungan o kinurakot nila, makakapag-raise po doon ng 855 million pesos. Pag sinuli po nila yan, makakabawas po ito sa kulang pa nating 6.770 billion. Apply natin doon, kinakailangan na lang po natin. Lumiliit na ho, hindi ba? 5.8 billion pesos more or less. Natutugunan natin yung pambili ng krudo o gasolina ng ating mga nasa transport sector dahil yun po yung linalaman ng EO 110 ni Bongbong Marcos nang hindi tayo gumagamit pa ng pondo ng gobyerno. Kulang pa rin ng 5.5 billion. Hindi ho ba dapat din magsoli, according to Robert Bernardo, may 125 million siyang ibinigay. Kanino? Kay Bong Revilla. Meron siyang ibinigay na 37 million. Kanino? Kay Nancy Binay. Ibawas din po natin yan dyan. Idagdag pa natin, mababawas po dito yung 125 plus 37 million, makakabuo pa po tayo rito ng 150 to 152 million pesos. Mababawasan na naman po yung 5.8. Mga 5.6 plus billion na lang po kailangan natin. Malaki pa ho ba yan? Maliit. Bakit? Meron pa hong pinangahawakan na doon sa lumabas na pahayag dati nung mga naglabasan, may 1.2 billion na sinasabing hawak pa ni Adrian Bersamin. Yung na-raise po niya para sa kampanya nung nakaraang midterm election. Bawas po nyo rito yung 1.2. Di 4.4 billion na lang pag nagsoli itong mga taong ito. Kung matatawag nyo silang tao.
Malaki pa ho ba yung 4.4 billion? Maliit ho yan. Bakit? Sabi ni Congressman Lian Leviste sa kanyang post sa kanyang Facebook, namigay ng tigda 2 milyong piso ang pamunuan ng House of Representatives para daw po sa Lenten break or Holy Week break. Meron po tayong 318 congressmen sa kasalukuyan. Hindi po lahat yun tumanggap at tatanggap. Kagaya nila Congressman Sid Ungab, hindi po tatanggap yan. Ano? Yung congressman ng Davao na sila Congressman Paulo Duterte, si Omar Duterte, hindi po tatanggap yan. At yung marami pa na critical sa administrasyon. Si Egay Erice, malamang hindi rin nakatanggap yan. Tobit Yanko, hindi rin nakatanggap yan. So lagay na lang po natin 300 ang binigyan ng tig 2 million pesos. Ang laking halaga po nun. Ano, meron pong, para makasiguro tayo, tingnan po ninyo, pagka yung tig 2 million nila ay isosoli nila sa kaban nating mga Pilipino, meron pong 600 million. 600 million. Mababawasan pa po yung 4.4 billion. O di 3.8 billion na lang kailangan natin. Ano? 3.8 billion. Marami pa po tayong pagkukuhaan eh. Eh yung 2 billion na i-deliver kay Bongbong Marcos ni Adrian Bersamin, di ba, may pinapakita pa ho noon na yung palitan nila ng mensahe, July 10 dated yan, nagpadala ng mensahe around 7:43 in the morning at magtungo daw sa bahay niya diyan sa Forbes Park ng 9:30, sasalubungin siya ng kanyang most trusted aide doon at doon ihatid ang 2 billion. Pasagot po niyo ito kay Adrian Bersamin. 2 billion, di 1.8 billion na lang. Ano ho? Saan natin kukunin yung 1.8 billion? Eh paano ho yung affidavit ng 18 sundalo na mali-maletang pera ang pinamudmod sa kung kani-kaninong kongresista pati sa media? Solve po ito eh. Ano ho? Yung iyak ni Tatang humihingi ng saklolo, SOS na po yun eh. Ang kasunod po nun, kawalan na ng pag-asa eh, yung hopelessness. Pagka ang tao po ay hopeless na, wala na po. Free for all na po yun. Pwede niyang saktan yung sarili niya, pwede siyang manakit ng iba para lamang ho mag-survive. No, pinakita ko lamang po sa inyo, ang daming pera. Kung hindi ninakaw, hindi po natin masosolve ang krisis na ito. Bakit? Tayo po ay net importing country pagdating sa produktong petrolyo. Hindi lamang po yung produktong petrolyo, kundi marami. Sa ating pangangailangan, net importing country na po tayo eh. Ano ho? Toothpick, tissue paper, zipper ng pantalon, bag, notebook, pencil, ballpen na ginagamit sa eskwela ng mga bata. Kung hindi po ninakaw, higit na maiibsan ang problemang ating pare-parehong dinaranas. Iba-ibang antas lamang po ng pakasakit at pabigat ang ating nararamdaman. Kagaya nga po nung pagbuo, naggagawa daw po ng Oil Crisis Committee. Akala ko ba normal? Bakit bubuo ng Oil Crisis Committee? Tama naman po yun. Sabi nila, ang layunin ay to provide, sustain, and strengthen. Makapagbigay, ma-maintain, masustina, at mapatatag, mapalakas pa yung marami, sabi nila, maraming mitigation measures to cushion the impact of the ongoing crisis in the Middle East. Maganda, tama yung layunin ng Oil Crisis Committee. Kaya lamang, ang problema ho mismo, si Bongbong Marcos. BBM is the problem. Pinakita ko sa inyo kung gaano karaming pera. Wala pa po dito yung flood control funds na pinagnanakaw, yung ghost delivery ng flood control projects, yung substandard flood control projects. Wala pa po rito yung trilyong piso. Matutugunan po ito eh. Hindi po kinakailangan maging desperado si Tatang kagaya ng video yung ipinakita ko. Ano solusyon? Ang problema mo mismo si Bongbong. We have to address the root problem. Yung sa Oil Crisis Committee, so you can attend fully in your intention to cushion the impact of the ongoing crisis in the Middle East, remove Bongbong.
Because he is the problem. Ang problema ay si Bongbong. Remove Bongbong Marcos. How? Resignation. He will be doing the Filipino people a great deal of favor if he will resign now. Or, ayaw mo talagang bumitiw, hindi ka naman bibitiw, mag-leave of absence ka muna. Ipasa mo yung pamamalakad ng pamahalaan na nakakaintindi sa governance. Diba? Yung impeachment to sana third mode eh. Kaya lang sinalaula ng House. Pag-usapan din po natin, segue po natin doon sa impeachment. Naipakita ko lang po ito. Dahil po yung tricycle driver, sabi ng DOTR, mga kababayan natin na operator at driver ng tricycle, after Holy Week pa kayo makakatanggap ng tigli 5,000 pisong fuel subsidy. After Holy Week, that will be very, very deep into the oil crisis. Meaning, we are now on the 4th week, isang buwan na. Pag after Holy Week, that will be the 6th week. Isang buwan at kalahati na po ang krisis. Ano pang gagawin nyo sa 5,000? Naiutang nyo na yung pampasada, yung pangkrudo, yung pangkuryente. After Holy Week pa daw. Ang daming pagkukuhaan eh. Yung 150.9 billion na program appropriation na nakatago dyan sa 2026, gaan na naman, budget. 150.9 billion. Wala daw po akong audio, tama ba? Paki-check nyo nga po kung wala akong audio. Meron, nakikipagtalakayan yung mga viewers eh. Meron po tayong audio, So, meron po tayong pagkukuhaan. 150.9 billion na nakatago po sa program appropriation dito sa 2026 GAA. Ganito po tayo sinasalaula ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ganito po tayo linoloko't winawalang hiya. Kaya po normal ang naging una niyang pahayag, hindi naman po sila makakaramdam ng dinaranas ninyo. Yung dinaranas nating ordinaryong tao. Kaya BBM is the problem. Yun nga po eh. We have to remove him if we want to address the root cause of the problem. Yung Oil Crisis Committee, wala rin po magagawa yan. Why? Nandyan yung problema eh. You have to remove Bongbong before you even think of filing and inciting to sedition. Remove Bongbong through constitutional process. Paano? Di mag-resign siya. Di siya magre-resign. Di mag-leave of absence siya. Hindi naman na niya kaya talaga yung governance eh. Di ba? Yung impeachment sinalaula ho nung mga political prostitutes diyan po sa Kongreso. Di ba? Yung sinasabi niyang whole of government approach, ibig sabihin po nun, all hands on deck, kapit kamay na tayo. Balikat sa balikat na, labanan natin ang problema. Tama yan. If the leader is inspiring, if the leader is a motivating leader, hindi ba? Hindi po siya nakakapag-inspire eh. Wala po leadership eh. Kaya po doon sa EO 110 niya, ang dami pong pera eh. Section 7, meron siyang supervision sa lahat ng LGU. Although meron pong autonomy ang mga LGU, krisis na nga po ito eh. Krisis na. Yung mga jeepney, yung mga tricycle at kung ano-ano pang public transport, nakita ho ninyo kung paano nating dapat tugunan. Soli lang yung mga ninakaw. Solve po ito. Marami pa pong pondo yung mga LGU. Matutulungan pa yung nasa ibang industriya, hindi lamang yung sa public transport. Yung Section 8 ng kanyang EO 110, encouraging private sector participation. Encouraging private sector participation. Normally, that will be and should be welcomed. Di ba? Welcome po yan normally. And that should be welcomed normally. Ang problema, tayo na sa private sector, ninakawan na tayo ng trilyong piso, nalunod na yung napakaraming tao dahil sa flood control funds na nanakaw, dahil sa ghost flood control projects at substandard flood control projects, sasabihin pa ngayon, makipagtulungan kayo. Para mong sinabi sa hinold up mo,
uy, hirap na ako. Hinold up naman kita, makipagtulungan ka sa akin. Makikipagtulungan ka ba sa taong nang hold up sa'yo? Makikipagtulungan ka ba sa akyat bahay na naglimas ng kasangkapan ng bahay mo? Yan o yung sitwasyon eh. Walang integridad, walang kredibilidad dahil ayaw ng accountability. Ayaw nga niyang aminin hindi na normal ang sitwasyon eh. Meron siyang aversion sa krisis dahil hindi niya kayang harapin, hindi niya kayang humarap, nagme-meltdown. Kaya si Bongbong ang problema, si Bongbong ang pasanin, si Bongbong ang krisis ng mamamayang Pilipino. Ano po naman ngayon ang kanya pang mga pahabol na pabibo? No? Meron pong inilabas. Yan o, pakita ko lang sa inyo, pag ho kayong papadala sa mga ganito. Nais po daw niya na buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China. Upang ating matalakay muli yung oil and gas na usapin kung paano mapatupad yung joint exploration, development, use, and exploitation doon sa potential na malaking deposito ng gas and oil within our territory. Gusto niyang buksan muli sa China. Ngayon, si Tariela, paano ka na? Kaya mong tawaging pro-China si Bongbong. Si Justice Antonio Carpio, yung CBCP, yung mga ilang tiwali at kasapi ng alyansang CBCP at Marcos. Paano ngayon? Yung mismong idolo niyong si Bongbong Marcos ang nagsasabi, nais niyang buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China upang pag-usapan yung joint use, exploitation, exploration, development ng mga oil and gas deposit. Anong tawag nila ngayon kay Bongbong? Dapat yan kinukundina na nila. Tariela, Tony Carpio, CBCP, Akbayan, Makabayan, yung alyansang Akbayan Marcos, paano? Di linaglag kayo nung kaalyansa ninyo. Makabayan, paano yan? Gusto daw makipag-usap ni Bongbong Marcos sa bansang China. Di linaglag din kayo. Kaya nyo bang tawaging traidor si Bongbong Marcos? Kaya nyo bang tawagin at akusahan na si Bongbong Marcos ay pro-China? Di ba? Ito ho yung mga too little, too late na effort. Hindi ho dapat natin kasi binitawan. Hindi po tayo dapat naging masyadong adversarial or arrogant or antagonistic o basag ulo sa pakikitungo sa bansang China. Ngayon, nakikita yung importansya ng pagiging mabuting kapitbahay. Di ba? Dapat maintain yung pagiging diplomatic, yung pagiging cordial, kahit na mayroong kiskisan, kahit na may friction, yung pagiging friendly, yung good neighborliness. Dahil hindi nga natin alam kung kinakailan tayo makakalapit sa ating kapitbahay kung tamaan tayo ng krisis. So dito pinakita ko po sa inyo, si Bongbong Marcos ang problema. Si Bongbong Marcos ang krisis natin. Ngayon, gusto niya makipag-usap sa bansang China. Pakita ko po uli sa inyo ha. Hindi po ito gawa-gawa kagaya ng kanilang propaganda. Paano ngayon yung mga iniidolo, yung polisiya ni Trump? Kaya po tayo nakakaranas ng krisis na ganito. Dahil sa pagiging bully nung iniidolo nila Tariela, ni Justice Carpio, ng CBCP, yung ilang tiwali sa CBCP, ginagamit pa ang pulpito, ginagamit pa ang pagsesermon-sermon ninyo. Di ba? Galit kayo sa China, idol nyo ang Amerika. Paano tayo ngayon? Yung Akbayan, yung alyansang Akbayan Marcos, so tinalikuran kayo ni Bongbong. Awayin nyo si Bongbong. Yung Makabayan, alyansang Makabayan Marcos, paano? Tinalikuran kayo ni Bongbong. Bakit? Lumalambot na Gusto na makapag-usap sa China Hindi ba't strong ang inyong belief and support sa alyansa ng Pilipinas at Amerika? Wala ho tayong problema ron. Kailangan din natin sila. Pero ito'y paglabag sa ating independent foreign policy.
dapat interest ng Pilipino. Ngayon may krisis, ngayon lang naiisip ni Bongbong yung interest ng Pilipino. Bakit? Ayaw siguro magsoli ng mga pinagnanakaw nila. Di ba? Nakakagalit eh. Ba't tayo nagagalit? Ulitin ko ito sa mga kakapasok lamang. Maraming salamat sa 2,000 live viewers natin. Pakita ko lang po sa inyo ito. Magagalit din kayo eh. Katarantaduhan na po yung nangyayari, ginagawa sa atin eh. Ito po, panoorin po nito, pakinggan. Lang po. Wala na po kami makapitan. Wala na tumutulong. Wala na itahan. Sana makakita lang po natin yung problema namin mo yung mga kapatid. Ayun ba? Talaga kami. Ano mga po kami nakain? Paano makapag-anak po? Hindi mo importante yung pag-grudo lang. Wala na po kami magtangan. Sana nakarating po sa inyo kung hindi ba namin ipanta po namin yung record. Hindi naman pinadala. Hindi ba ang pinisita? Wala po kami record. Kaya sinasyon kami. Wala kami record. Kaya lang mabigyan po kami ng action sa problema namin ito. Kasi tulong lang po pag-uulong. Ay po din pala sa Maynao. Ako kami ng nakahanap buhay. Ang adisasyon namin yun ang buhay. Kahit kanda lang po ang kanda sa gano'n, mabigyan po sa amin. Wala po kami notice. Sobrang taas ng grupo. Yan lang po, maraming po salamat. Malinaw po yun. Napanood po ninyo, napakinggan ninyo yung sentimiento. Isa lamang po siya sa higit maraming Pilipino na ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. Ikaw, ako, tayo, pinagdadaanan natin, iba-ibang antas lamang ng bigat ang ating pinagdadaanan. Hanggat hindi po isinisuli yung trilyong pisong ninakaw, diyan ginamit ng mali yung GAA, ninakaw yung pang-pondo, pang-flood control projects, yung flood control scam, na nahimik pati ang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, hindi pinatatawag yung Adrian Bersamin. Ang dami pong pera eh. Si Robert Bernardo, dapat po, wag ho natin kalimutan yung issue ng corruption. Si Robert Bernardo nakipagpirmahan ng Memorandum of Agreement sa DOJ para po siya maging state witness. Ano ho? Pumasok sa Witness Protection Program, may commitment siya magsosoli ng 1 billion. Nasaan na yung 1 billion? Sa dami ng pangangailangan natin, kung magsosoli lang lahat ng kumuha ng pera, hindi pa ho tayo gagamit ng pondo ng gobyerno dito eh. Doon lamang po sa mga magsosoli ng pera, matutugunan natin yung problema ng mga nasa transport industry. Sa ganun, yung natitirang pera, maikalat po natin. May pamigay natin sa iba't iba pa. Paano magsasaka? Paano ho yung magsasaka? Paano yung mangingisda? Paano yung araw-araw na mananakay? Meron daw pong 50% discount sa LRT at MRT. Paano yung hindi sumasakay sa LRT at MRT? May discount din ba sila? Hindi ba taxpayers din sila? Kaya nga ang daming nagme-mensahe, ano ba naman ang pambubudol ng gobyerno? Meron pa silang panawagan na magbayad ng maaga sa atin pong mga buwis. Mag-file lang ating maaga mag-file ng income tax return. Ayan o eh. Di ba? Paano ka magbabayad? Wala ka ng pambayad. Ninanakaw pa. Di ba? Kawawa po tayo eh. Kagaya po nung nabanggit ko kanina, ayan nga ho. Pati itong jeepney driver, kagaya ni Tatang, maghapong pumasada, nagkarga ng 1,200, 56 pesos na lang ang natira. Kung meron po siyang 2 bibig na papakainin, bukod sa kanila mag-asawa, sige nga ho, gawan ninyo ng solusyon yung 56 pesos. Paano niya pagkakasyahin yun? Ito po binalita ng GMA News Online nung Friday. Para po meron tayong mga
pagbanggit sa mga sources natin. Ngayon, daanin po natin, pasadahan lang natin yung impeachment na nagaganap po na budol na pagdinig. Krisis na po tayo mga kababayan. May tigto 2 million pesos na po ayon kay Congressman Lian Leviste na ipinamudmod para sa Lenten break kada kongresista. Except of course, yung kritiko nila. Ang nangyari po, pinipilit nilang umattend si VP Inday Sara Duterte diyan sa budol na pagdinig sa House Injustice Committee. Diba? Yung Committee on Justice ng House. Malinaw po yung naging payag ni VP Inday. Bakit ako uupo dyan? Nag-file na siya ng kanyang answer, ng kanyang tugon. At sinasabi niya, wala na kayong dapat gawin kung hindi i-dismiss yan. Yang budol na impeachment complaint laban sa kanya. At hindi na siya kailangan magpunta dyan dahil tama po, ito po yung naging pahayag ni VP Inday. Mas nais niyang gugulin yung kanyang panahon upang magabayan ang bawat pamilyang Pilipino. Kung paano makatulong sa mga naghihirap kagaya ni Tatang. Yung humihingi po, hindi po ng limos. Pangkrudo na nga lang hinihingi para makapasada eh. So yan, ano ngayon ang tugon ng mababang kapulungan? Impeach Inday. Pag in-impeach nyo ba si Inday, bababa ang presyo ng langis. Kaya nga si BBM ang problema eh. Krisis na tayo, nag-issue ka na ng EO 110, na tayo na sa state of emergency, pagdating po sa issue ng enerhiya or energy, tuloy pa rin ang impeachment. Di ba? Si Bongbong ang problema. Pag tinanggal po ninyo si Inday, bababa ho ba ang presyo ng krudo? Magsosoli ba kayo ng trilyong pisong pinagnanakaw ninyo sa aming mga Pilipino? Itigil nyo na yan. Kaya nagpapasalamat ako. Kahapon po pala, maghapon, ay nasa Northern Mindanao po ako sa mga Misamis noon. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap at sa mga Cagayanons na akin po nakaharap kagabi. Ang dami po sila diyan sa Hakbang ng Maisog. Kasama po natin ang tumungo din po tayo sa Iligan. Hinarap din natin yung mga taga Lanao del Norte at Lanao del Sur. Marami pong salamat sa inyo sa pamumuno po ni Mayor Pre. Mayor Pre Salik, maraming salamat sa iyong pag-organisa at pag-imbita sa akin. Ganon din yung mga nakasama natin, sila Mayor Bobby Macabago, Mayor Cesar Makiling, si Chikang Rizalde, si Dr. Boy Abubakar, at siyempre si Judge Nagamura Moner, ang lead convener at interim provincial chairman ng Maisog Lanao del Norte. Marami pong salamat diyan sa mga kababayan natin sa Mindanao, diyan po sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro City, sa CDO. Maraming salamat. Si Vida Pakturan, maraming salamat. Si Dadat, maraming salamat Dadat Balaba, maraming salamat Cedric. Pakarami pong sumalubong sa atin at bendalo talaga sa government ni UEM. Ito hindi sa akin ito Tinatawag din ang atensyon ni Erwin Tulfo, ni Senador Erwin Tulfo. Paano na ngayon? Galit ka na rin kay Bongbong. Nakikipag-usap na sa China eh. Gusto nang buksan yung usapin ng joint exploitation, use, exploration, and utilization nung sinasabing large, huge gas and oil deposit. Paano na? Yung mga kunwari makabayan at galit sa China, inaaway ang China. Diba? Paano na? Si Tariela, yung mga banal-banalan at tiwaling mga CBCP members at official, hindi po lahat. Mas marami pong matitino. Ang pinupuntirya po natin, kilala nila yung sarili nila. Mga miyembro at official ng CBCP at yung mga paring ginagamit, ang pulpito, nagsesermon. O paano ho ngayon? Paano ho ngayon? Ano tugon ninyo dito sa krisis na pare-pareho nating hinaharap? Impeach Inday. Yun pa rin.
pag inimpeach si Inday, bukas o kanina o mamaya o sa darating na araw, bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi na ba magtataas ang singil sa kuryente? Bababa yung presyo ng urea, ng fertilizer. Yan ang sagutin ninyo. Di ba? Magsoli, dapat ang inyo pagsuliin. Hindi ko pa binabanggit dito si Saldico at si Martin Romualdez. Yung dalawa, mas marami pa po tayong pera pag nagsoli yung dalawang yun. Hindi po dapat problema ang pondo upang tugunan ang krisis na ito. Ano? Kaya maging maganda ho yung tugon ni VP Inday. Tigil nyo na yan. Yung mga kababayan po natin na sa Hakbang ng Maisog at Save the Philippines Coalition, Lapu-Lapu City kanina, nagsagawa po ng orientation at covenant signing. Maraming salamat. At kay Mayor Paz Radasa, ang ating pong pinuno sa Lapu-Lapu City ng Save the Philippines Coalition at aktibong miyembro ng Hakbang ng Maisog dyan po sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mabuhay po kayo. Ano? Ito sabi ni at Juvie, kain suka ang mga bangag. Dati ayaw sa China, ngayon gusto nang makipag-usap. Ano? Tama po iyan. Ito pong yung trolls, welcome ho kayo rito. Bumubula na ho muli yung bibig ng mga trolls dahil naka full court press po sila pagtakpan yung si Bongbong Marcos, yung idolo nila ang problema. Kaya po ako'y nakikiusap, ang pinakamabisang laban sa mga budol trolls, mag-share po kayo dito sa YouTube, mag-share po kayo sa Facebook, labanan po natin yung pagsashadow ban na ginagawa nila sa ating pahina. Si Mafen Nacionales, Malaysia, thank you. Gabriel Lopez, thank you for being the voice of the Filipinos watching from Malaysia. Thank you too for watching. Si Galaxy, maraming salamat. Mana Socorro, kaya pala walang notification pag live kayo, naka-shadow ban. Yes, Mana Socorro, kaya po yung naka-live, share po ninyo dahil hindi po nagno-notify, ganun po yung sistema ng shadow banning. Naka-shadow ban po tayo dahil po malakas yung ating pahina, hindi po dahil sa akin, dahil po sa inyo. Kanya sila naiinis. Yung mga trolls, present na present po ngayon. Double time sila. Labanan po natin, i-share po ninyo. I-share po ninyo sa Facebook, sa YouTube, share po ninyo. Cecil Dragon ng San Diego, California. Rowena Ricarte ng Quezon City, aking kasama sa lungsod Quezon. Sunshine Surprises ng Cagayan Valley. Emily Cruz, maraming salamat sa iyo. Susan Guarino ng London. Si Hans Olivar ng Israel. Rivlo ng UAE, mag-iingat kayo dyan sa gitnang silangan. Rose Gadong ng UK. Richard Gardanoso ng Tarlac. Philip Ramos ng Great Britain. Adronico Toneas ng Dubai. Kay Rowena Tupas, Maisog. Si Julian Yap, Maisog, Melbourne. Si Pinky Yamashita, Nagoya. Si RD Friales, death penalty na sir. Exactly what I have been campaigning for the last midterm election, di ba? War on corruption hanggang ngayon. Mas nagre-resonate po ngayon yung ating isinusulong at mensahe nung nakaraang kampanya. Yung war on corruption, yung pagbabalik ng death penalty at pag-amenda sa plunder law. Kung ginawa natin yun, kung hindi tayo minagic ni Chairman Technical Glitch Garcia, na magagawa po natin itong ating war on corruption. Subalit hindi pa naman huli ang lahat. Si Mark Gabison ng Ireland, Essie Macarios, si Hans Olivar from Israel, sabi niya, dito sa gera, wala pang pagtaas ng langis. Kung tumaas man ang langis, 1% lang. Sa Pilipinas, panay ang pagtaas. No, yan din po yung obserbasyon ng marami. Si Mercy Badal ng Turkey, Nam ng Milan, si Viva Bento, hello from Hungary. Hindi pa po nag-reply ang Maisog, Switzerland. Ma'am, paki-check po ninyo dito sa baba ng screen
press nyo po yan. Meron pong mga address dyan online kung saan po kayo pwedeng mag-order ng aking libro, yung Kingmaker. Ano ho, nandyan po yan. Si Boogie, attorney, nahilo ako sa briefing ni BBM. Kasi nga ho siya problema, huwag kayong attend ng briefing niya, mahihilo ka talaga. Si Arlene Cruz sa Dubai. Dito sa Dubai, ramdam mo ang kalinga ng gobyerno. Totoo yan. Hindi lang kayo ang nagpapatotoo niyan at nagsasabi niyan. Si Susette Lesaca, thank you for that you will continue to pray for me. Maraming salamat in our fight, not my fight, our fight against corruption. Si Reyes Rien, hindi siya capable. He is not. He should resign. Si Gemma Timog ng Italy, si James Dano, lahat ng sinabi mo, attorney, sa 2025 budget, nagkatotoo. Yes, James Dano. At sa darating pong Lunes, April 7, meron pong isa pang kaso na didinggin na ng Korte Suprema. Ito po ay tungkol doon sa unprogrammed appropriations ng 2025 budget na nauwi din sa korupsyon. Didinggin na po yan ng Korte Suprema, pero yung 2025 GAA wala pa rin ho. Si Jam Zuzuko, watching in Finland. Yung kapwa natin Asian century, yung kapwa natin Asian countries, ang liit ng tingin sa atin. Ramdam namin yung minamaliit kaming mga OFW. Nakakalungkot, nakakalungkot. Si Christy Benzon, may pondo daw na gas, bakit nagtaas agad? Si Danilo Tolentino, si Musikerong Panday, walang vision, bisyo, meron. Si Inigo, maletang ina niya. Sabi ni Inigo. Si Bernadita de las Alas ng Florida. Si Chris Plato ng Washington. Lorenzo Reyes ng Sydney, Australia. Si Romel Kapatay, BBM equals crisis. Kaya nga po BBM is the problem eh. Si Benny Pagdonsalan, ang solusyon lang niya sa crisis, ayuda at puro budol. Yung ayuda po, hindi pa galing sa sinoli nilang perang ninakaw nila. Si Villaluz Apostol Concepcion Tarlac, Saldi Sosa, maraming salamat. Si Nessa Inday, BBM, ikaw ang problema, bumaba ka na. At A. Mendoza, gusto ko lang pong maintindihan, attorney. Hindi niyo po ito nakita nung una pa lang siyang tumakbo? Hindi po. Tapatang usapan at A. Mendoza. Yan din po ang tanong sa akin kahapon. Nung ako po ay nasa Iligan City, kaharap yung ating mga kasama sa hakbang ng Maisog, Lanao del Norte at hakbang ng Maisog, Lanao del Sur. Ang nagtanong po niyan, dalawa. Si Mayor Bobby Macabago at siyempre ang aking kaibigan, si Board Member Chikang Rizalde. Leti Lopez, maraming salamat sa iyo. Ann Dalmasio, Henry Nanini, Jerome Gayranod, Allen Alfeche ng Bukidnon. Maraming salamat yung mga kasama nating taga Bukidnon kagabi. Si Josephine Quinto, ACM Martinez ng Milan, Italy. Si Josephine Quinto nasa Moscow, Russia. Moscow, Russia, si Josephine Quinto. Si Bebe Halili Mansilla ng Santa Maria, Bulacan. Bebe Halili Mansilla. Habla Leonor ng Malaysia. Wilms Engay ng Switzerland. Karima Amante, definitely true. BBM is the root of all the problem in our country. Nakakasuka. Si Faring MK, Iligan City. Maraming salamat Iligan City kahapon. Si Daryl Bartolata ng Lanao del Norte, Wilfredo Paino, Abu Dhabi. Kakampi niyo po kami. Salamat Wilfredo Paino. Mag-iingat kayo dyan sa gitnang silangan. Mirna Narvaez, marami pong salamat. Si Rogelio Lonzaga, ang galing mo talaga, attorney, magpaliwanag. Marami pong salamat at na-appreciate niyo at naiintindihan yung ating pong mga ginagawang pagpatulong upang mayangat ang inyong kaalaman at kamulatan. Si Kisa Delano ng Denmark, si Nixon from Taiwan, Elizabeth Dak. Hi Elizabeth, maraming salamat. Sana isama nila ang mga fishermen. Tama po,
tama po. Pati farmer, yung mga magsasaka, dapat isama nila. Pangbili ng krudo. Hindi lamang po pambili ng krudo, kung hindi pati ho, yung pambili ng fertilizer. Ano? Maria Socorro Mejia, nakakalungkot ang amount na ninakaw. At PJPJ 6416, pabayari na sila Marcos ng 203 billion estate tax nila. Paging BIR. Sabi ninyo, magbayad lahat ng buwis on or before April 15. May panukala si PJPJ at PJPJ, pakinig nga ng BIR, pabayarin na yan sila Marcos ng 200 billion pesos estate tax nila. Si Joy de Mesa ng Cagayan de Oro, mabuhay po kayo. Si Raven Pitogo pala, nandun din kagabi ng Cagayan de Oro. Si Amy Bates na Australia. Si Albert Pactora nandoon din. Si Manny Isabel ng Taiwan. Ronnie Rehenio ng Parañaque. Chris Angel or Chris Angel. Si Karyang Hilas ng Kuwait. Yvonne Batuhan Hawk ng Germany. Rowena Parilla ng UAE. Ganon din o kay Edgardo Fajardo ng Italy. Tata Clarido ng Abu Dhabi. El Martino, marami pong salamat. Mag-a-attend daw si El Martino ng rally sa paggunita ng birthday ni Tatay Digong sa Angeles City. Si Roy Mercado, meron po tayong Maisog Rizal. Ang Maisog po hindi lamang nationwide kundi worldwide. Ano? Si Lovie Miroda ng Dipolog, gutumin ang mga trolls. Huwag replyan at sagutin. Alam mo ninyo, yung ating mga mahal na nasa transport industry, singilin ninyo si Bongbong Marcos. Mas malaki pa ginagastos nila sa trolls, sa totoo lang. Kada ulo, kesa sa binibigay nilang fuel subsidy sa inyo na tigli 5,000 piso. Yan po, malinaw po yan. Mas malaki ang ginagastos, pinamumudmud ng Marcos Jr. administration sa mga trolls kung ihahambing mo sa halagang handa nilang ibigay bilang fuel subsidy sa ating mga kapatid na operator at drivers na nasa transport industry. No? At hindi lamang po yun one time, monthly, buwanan, pinasasahod yung mga trolls. Inday Ilongga ng Italy, Wadang Sahibadi ng Kuwait, Xiao Melmar ng Qatar, Ricardo Capa ng China, Areza Alberto, Maisog, Surigao del Sur, Merlin Reyes, Hong Kong, si Kabuwig Channel. Kabuwig Channel dito sa Kuwait, puro pagsabog at sirens ang naririnig. Pero hindi po nagtataas ang bilihin. Kaya nga po yung mga kaibigan natin, Kabuwig Channel, kagaya ni Myra Abdullah at marami pang iba, no? Sila Kiko, kahit daw po magka-layoff na dyan, magbabaka sakali na lang kayo dyan, maghahanap ng ibang malilipatan dahil dyan may pag-asa kayong mabuhay. Dito raw kanila, pag umuwi sila, mamamatay silang gutom. Mamamatay silang dilat. No? Si Elizabeth Duck, ang ganda po ng King Baker book. Oy, salamat. Nabasa ko na. Maraming salamat. So yan po yung ating naging usapan ngayong araw po ng Wednesday, March 25, 2026. Ganap na pong alas 6:35 na po ng gabi. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin. Ang aking pong pakiusap, labanan po natin ang fake news, ang false narrative, ang misinformation at propaganda ng pamahalaan. Labanan po natin yung shadow banning. Please, yung nasa Facebook, mag-share po kayo. Lahat na nakanood ng live sa Facebook, i-share po ninyo para mabasag natin yung shadow ban na ini-impose nila sa ating channel. Mag-like, mag-share, mag-comment, mag-follow po kayo sa Facebook. Yung nasa YouTube, salamat po. Keep on sharing para marami po ang mamulat at mabigyan natin ng tama at napapanahong impormasyon at labanan ang patuloy na panloloko ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami pong salamat. Si Henry